Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. Isang napakasayang pananghalian na naman ang ating pinagsaluhan kanina sa Itbulaga at ramdam na ramdam talaga yung kapaskuhan sa studio. Lahat ay nag-e-enjoy at sobrang saya mga kadabarkads. At ayon nga po sa mga dabarkads, abangan daw natin ang mga pasabog nilang handog para sa ninong at ninang dahil mag-e-enjoy talaga ang lahat. At kanina nga po sa Sugod Bahay mga kapatid, kinagimbal ng buong dabarkads natin yung nangyari dito. Maging si Bossing Vic Soto, pinaputol na din po ang usapan kanina kay nanay na nasugod bahay. Paano ba naman kasi mga kadabarkads? Pinuno daw po yung asawa niya ng 3 letra. Kaya agad-agad sinabi ni Bossing na tama na yan at bigyan na po ng regalo. Nagmamadali si Bossing Vic Soto na matapos agad ang ganap na yon. Natatakot na marahil dahil sa 3 letra na yan. Kaya tinapos agad yung sugod bahay mga kapatid, mga kadabarkads. Maging ako din mga kadabarkads, pag ako nakarinig ng 3 letra na yan, syempre kakabahan na po ako. Si nanay din po kasi wala siyang preno and talaga namang nilalabas niya po sa national television yung mga secrets ng kanilang pamilya. Sana, di ba, sinekreto na niya lamang po yun. Medyo may edad na rin po kasi itong si nanay, kaya siguro hindi niya po alam na makakasama at makakaapekto po itong kanyang mga sinasabi sa national television. Samantalang next topic naman tayo mga kadabarkad, since ang December nga po ay pagbibigayan ng pagmamahalan and syempre pagbibigayan po ng blessings. Si Raisa May Dizon mga kadabarkads, binahagi niya po sa kanyang vlog ang kanyang ginawa po na pagbibigay ng mga blessings sa mga kapwa niya po na nadadaanan dito. So una po nag-grocery muna siya mga kadabarkads. Tapos after nga nun, meron na po siyang mga pinapamigay po na regalo. Lulan po ng kanyang sasakyan mga kadabarkads, inaabot niya po ito sa kanyang bintana po ng sasakyan. Tapos ang laman po ng mga kadabarkads yung mga grocery mga kadabarkads, grocery pack. So nakakatuwa lang kasi itong si Raisa May Dizon talagang nag-share na mga blessings po na natatanggap niya din, 'di ba? Share your love and share your blessings. Maraming salamat Raisa May Dizon sa pagmamahal at pagbabahagi sa mga netizen. Samantalang next topic naman tayo. Pag-usapan natin mga kadabarkads, ang tungkol naman dito kay Mr. Anjoy Liana. So meron kasing napapabalita mga kadabarkads na absuelto na daw itong si Anjoy Liana sa kaso at hindi nasasampahan ng mga dabarkads natin. Ayon nga po sa report ni Nanay Christopher Min, nakakasana daw po yung kaso na isasampa ng dabarkads natin individually na gagawin daw yun. So siguro papalagpasin lang siguro yung Kapaskuhan at yung bagong taon, tsaka po bubulagain na itong si Anjoy Liana ng patong-patong na kaso. Ang tindi nga po ng mga damage na nilikha niya sa buhay ng mga dabarkads natin, lalo na po kay Tito Soto. Sa tingin nyo ba palalagpasin lang yun nila? Ako sa tingin ko hindi Pero kung hindi man nga sila magsampa ng kaso, di good for Anjoy Liana, marahil naawa din sila kay Anjo. Walang trabaho plus wala din pong pangpiyansa yan, kaya wala silang makukuha. May utang pa nga yan kay Bossing Vic Soto mga kadabarkads Kaya possible nga na palagpasin na lang po ito ng TVJ yung tungkol doon sa mangyayaring kasuhan. Pero syempre, sana pag nangyari po yun mga kadabarkads, tumigil na talaga itong si Anjoy Liana. Diba? Bilang pasasalamat na lang na naawa pa sa kanya yung mga dabarkads natin na hindi nga po siya pinapatulan nga mga kadabarkads Bagkos ay tinatawanan na lamang po si Mr. Anjoy Liana. Kaya siguro nade-depress na siya, na-stress na siya. Siguro yun mga kadabarkads Kasi hindi natin alam ang kayang-kayang gawin ng mga taong stress, depressed, at saka yung parang nasisiraan na po mga kadabarkads, di ba? Ganun po kasi si Mr. Anjoy Liana. Kaya siguro hindi na lang pinapatulan ng mga dabarkads natin or baka hindi na nga kasuhan dahil baka nga lalo pong ma-depress mga kadabarkads.
Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadaberkads ang tungkol sa naging topic natin kanina. Yung tungkol po sa plano ni Mr. MVP dati na alisin ang Itbulaga dyan po sa TV5 Studio at ilipat nga dito sa Meralco Theater. Kaso nyo nga ilang buwan na po ang nakalipas, hindi pa rin po ito natutuloy. So meron pong kasagutan mga Kadaberkads kung bakit hindi ito matuloy-tuloy. Kasi nga mga Kadaberkads, ito po yung rason nila. Sabi nga po dito, Meralco Theater tapos na ang renovation. Makalipas ng ilang buwang renovation ay natapos na din ang pagsasaayos ng Meralco Theater. Matatanda ang pinalutang ng ilang vlogger ang balitang magkakaroon ito ng renovation upang maging bagong daily studio di umano ng EAT at noong time show ng TV5 na sister company ng Meralco. Actually, hindi po vlogger. Mula po yun, mga Kadaberkads, sa bilyonaryo na article. Sabi pa dito, ngunit napag-alaman natin sa ating mga insider sources na totoong i-renovate ang Meralco Theater ngunit hindi upang maging studio ng Itbulaga bagkos dahil ito sa kalumaan at nais nang i-upgrade ng management ang itsura at kagamitan sa loob nito. Hindi raw angkop ang napakagandang teatro para sa isang daily noontime show at ire-reserba ito para sa mga malalaking events lamang. Malaking security risk din daw kung gagawin itong daily studio ng noontime show ng TVJ dahil nasa loob din ng Meralco Complex ang main office ng mga executives ng Meralco at iba pang kawani nito. May mga nagbigay ng suwestyon na ipagamit na lang sa Itbulaga ang Meralco Theater kahit isang araw lamang at ito nga daw po ay para sa anniversary ng Itbulaga. Sa ngayon ay marami pa raw po ang tutol sa suwestyon na ipagamit daw sa TVJ ang Meralco Theater bilang daily studio nito at pag-iisipan pa raw kung pagbibigyan sila. Well, para naman sa akin mga Kadaberkads, sabi ko nga po sa previous update natin na kaya malaki man ang studio or di man sila lumipat sa malaking studio, okay lang yun mga Kadaberkads kasi kontento na naman po ang TVJ at ang mga Itbulaga host sa maliit nilang studio dito po sa TV5. Kasi sabi ko nga mga Kadaberkads, diba, anhin mo nga ang studio na malaki kung wala namang masyadong natutulungan. Dito tayo sa maliit lang na tahanan po ng mga Daberkads na kung saan ay siksik-liglig at nag-uumapaw naman po sa mga sponsors nila. And syempre, panibago na naman pong pakikisama yun mga Kadaberkads. Panibagong adjustment na naman ang mangyayari. E nasanay na po ang mga Daberkads host natin dito po sa TV5 Studio sila pumapasok. Eh kung sa Meralco Theater pa sila, di panibagong adjustment na naman yun mga Kadaberkads, diba? Kaya kahit nasaan po ang Itbulaga mga Kadaberkads, okay na okay lang yan. Samantalang kaugnay nga nito, nagbigay naman po ng statements si Mr. Manny B. Pangilinan para po yan sa TBJ. Sabi niya, to the three of you, TBJ may be the best analogy I could provide you is that nung naging involved kami sa basketball ng Pilipinas, we received comments from our colleagues from the industry. Ang laki ng gastos nyo sa pagsuporta sa Gilas and yet, alam nyo namang maliliit ang Pinoy. Hindi tayo mananalo. We will never be world champions, at least not during our lifetime. And my answer was very simple. Mahal ng Pilipino ang basketball. Pwede ba naming talikuran ang mga minamahal ng mga Pinoy? Ganon din sa Itbulaga. We cannot turn our backs. Ibig sabihin lang nito mga Kadaberkads na kung ano po ang mahal at gusto ng Pilipino, hindi po nila yung tatalikuran at isa po ang Itbulaga mga Kadaberkads sa mahal ng mga Pilipino. Kaya isang patunay lamang ito na hindi po bibitawan ni Mr. MVP ang TBJ at ang Itbulaga. Sinecure na po ni Mr. MVP mga Kadaberkads ang TBJ at Itbulaga sa TV5. So anong sa inyo dito mga Kadaberkads? Please comment down below. So paano hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.